Kilala ko sa amin. Edad, ilang taon na po kayo? 57. So, meron lang po kami mga katanungan. 13 question lang po ito para po sa ano. So, ano po, yung una po, kailan at anong edad po kayo nagsimulang manahid? Ano? 25 years old. Sa ano? Dalaga pa ako. Ano po, magkano po yung yung unang puhunan niyo po nung nag-start po kayo ng pananahid? Ay, nung mag-start kasi ako sa ano pa lang. Sa mga pabrika ako naman. Wala pa po. Kailan po kayo nag-start na dito po sa bahay niyo? Nung magkaroon ako dito ng nung ay mag-asama. Ito pong kayo po bumili nito. Itong mga Ay, makina okay niyo po. lang lang yun. Mga 1 year pa lang. Itong, dati yung ginagamit ko, hinirang ko lang sa biyanan ko. Magkano po yung yung uno niyo pong puhunan nung nagtayo po kayo dito sa bahay niyo? Hindi, ang unang-una kong ginawa, nanghiram muna ako ng makina. Tapos, magpandar na ako sa sarili ko. Eh di, yung unang-una kong puhunan, 5,000 isang makina. Tapos nakabili ho kayo ng... Tapos, ito, 1 year pa lang ito eh. Kailan lang ito, yung apat. Kasi may nagbenta sa akin ng lahatan. Yung 4 na peraso, nabili ko lang ng 30,000. para maging isang mananahi. Expression. Opo. Para may magagamit sa pamilya. Igastos. Income po Marami po ba kayong pinagdadaanan na training bago po kayo naging mananahi? Ay, hindi naman. Kasi nanahi ako dun sa aking, sa tiyahin ko. Tinuruan niya ako na magtabas. Dati kasi sa pabrika, lang, operation. Eh, nanahi ako sa tiyahin ko. Tinuruan niya ako magtabas. Wala po talaga yung training na... Ay, nag-aaral. Opo. Tinuruan na ako ng tiyahin ko. So, ano po ang mahalagang kakayahan at kaugaliang namula po sa inyong experience ay dapat malinawin? Yung mga skills po. Ako kasi pagka hindi ko alam yung tatahiin ko, ang ginagawa ko, nagkakalas ako ng isang damit nung hindi pa ako magtapos. Tapos hindi kaya kasi nadiyahin ko yung turuan ako ng mga pantalan. Kasi siya marunong magtapos ng pants na palala. Hindi ginawa ko, nagkalas ako ng isang pants ng lalaki. Kaya ako nag-gym. Tapos ayun po yung parang yung practice po. Oo, yun ang pinaka-training ko. Sarili ko ba? Sarili ko training. Wala nagturo sa akin. Base po sa sa inyong matagal na panahon na nananahi, madali po bang magkaroon agad ng interest na maging isang mananahi? Yung kasing pananahian yan hilig. Kahit katuruan ng turuan, kahit gaano katagal, pag hindi mo siya hilig, hindi ka matututo. Pero kung hilig mo siya, turuan ka ng isang beses lang, upuin ka sa makina, halos maghapon ka lang yung mahiga. Matututo ka agad. Pero pag hindi, experience ko kasi yan doon sa tiyahin ko, may tinuruan siya. Napakatagal na niyang tinuturuan yung hindi siya matututo. Kasi mabilis lang po talaga kayo natuto. Kasi may hilig talaga ako. Mananahi ay alam ang iba't ibang aspeto ng paggawa ng damit. Simula pagkuha ng sukat, ng katawan, paggawa ng pattern, pagtabas at hanggang sa maitahi ang damit. Mahalaga to kasi hindi ka makakabuo ng magandang klase ng damit. Hindi ka marunong gumawa ng pattern, hindi ka marunong mag-cut ng
yung mga magagandang, yung cut para balik-balikan ka ba ng tao, kailangan yung cut mo at saka yung tahi mo, magustuhan nila. Gagawin mo yung the best para ano, para balikan ka ng tao. Saan po kayo magaling doon sa pagtabas po o paggawa ng pattern? Ano, saan po kayo Sa totoo, hindi ako gumagawa ng pattern. Ang experience ko lang kasi, ano, sa tatabas ako ng susukatin ko ng tela mismo. Pero marunong ako gumawa ng pattern kasi may humihingi sa akin ng pattern na halimbawa, gusto nila na ang inyong motivation po kung patuloy na tumagal pa ang servisyo bilang isang mananahe? motivation ko. Ang totoo, ano eh, gusto ko na sanang napapagod na rin kasi ako ng pananay. Parang, gusto ko siyang pagpahingahan na muna, baga, yung pagtanggap ng tayo kasi napakasakit sa likod. Kung may ibang business, mas gusto ko iba. Sabi po kayo ng ano? Oo. Hanggang alas 12, pagka kailangan. Tapos pagka hindi mo pa nagawa, kaagad magagalit pa sa'yo. Para bang ka, alila ka nila na pwede kang pagalitan pag hindi nangyari ganun. Masakit sa damdamin yun eh. Yung kinakaharap sa pananahe? Mga challenge yung, halimbawa, nabuo mo na yung tahi. Eh, mali pala. Kailangan mo pang kalasin. Yun ang napakahirap sa isang mananahe. Nabuo mo na siya, baliktad pala. Ano mo na, ganyan. Ilang oras na naman po na. Yan ang pinakamahirap pinaka-challenge sa akin. Na po ba kayo na may simple o bahagyang complaints mula sa customer? Ay, oo, meron na. Meron maganda, meron din. Pero karamihan na may maganda. Pero may nagreklamo na po sa inyo? Meron din Pumunta naman, po kaya yun. lang napakadami. Halimbawa, nagbalik siya ng tahi kasi medyo sikip din. Mga ganun lang, pero yung sabihin ng pangit, ang dami. So, ano po, paano po ninyo na hahati ang responsibilidad sa tahanan at pananahi? Eh, kadalasan na nahiya ako sa gabi. Kasi maraming trabaho sa araw. Pag umaga po labas. Oo, pag natapos ko na yung kasi pagka ako nanahina, hindi na po pwede magbasa. Pag natapos ko na, nakaligo na sa umaga na, nagawa na yung dapat gawin, saka pa ako. Hanggang anong oras po kayo? Kadalasan hanggang alas 10. Lagi po yung talaga nananahi. Katulong niyo po ba ang inyong mga miyembro ng inyong pamilya sa pananahi? Oo, yung mister ko, tinuruan ko siya manahin ng punda, kaya may makina rin siya. Tinutulungan niya. Mga punda po ang ginagawa po. Ay, ngayon, pagka tumatanggap naman ako ng mga tahi kahit ano naman na tahi. Marunong po si tatay magtahi ng mga uniform or punda lang po. Punda lang. Punda lang talaga kaya ng tahi. Palagay, mahalaga po ba na ang isa o ilan sa miyembro ng pamilya ay marunong sa pananahi? Eh, oo naman, mahalaga kasi konting lang, dadalhin mo pa sa tahi. Halimbawa, yung anak mo, nag-asawa na, tapos napawalay na sa'yo. Dapat marunong talaga sa'yo. May mga nais po ba kayong ibahagi sa aming mga estudyante ng Bachelor of Technology and Livelihood Education upang mas higit naming paghusayin ang pagkatuto sa pananahi? May ibabahagi ko lang sa inyo. Kapag kayo nag-aral na, ay isipin niyo yung laging maganda ang inyong kayarian. Huwag niyong sabihin na, okay na yan. At naman, sarili naman natin. Huwag ganun. Kailangan, kahit magkalas ulit kayo, basta maging kayo sa customer. Maging good yung inyong gawa. Kasi pagka hindi nagustuhan ng customer yung gawa niya, hindi na kayo babalikan.
kahit mag-effort kayo ng mahabang oras na, mapaganda nyo lang siya. Kahit hindi sapat yung binabayad sa inyo, gawin niyo para hindi kayo mauubusan ng customer. Kailangan po talaga pag sa pananahin, mahaba din ang pasensya. Oo, Ano, yun. Mahaba ang pasensya mo. Kasi magkakalas ka kahit matagal ka na nananahin, hindi pwedeng hindi ka magtatastas. Talagang kasama yan sa yan, nagluluhan ng mata ko katatahin. Kahit hindi umiiyak ng mga. Hindi malabo na humata nyo. Ano? 300 na ang sukat mo. Buti okay niyo pa yung May mga ano naman siya. May salamin. Pag wala ng salamin, hindi. Kaya gusto ko nang magtahinga. Kumbaga, ang business na lang namin ang tatahin. Ilang years na nga po ulit kayo? Simula nung mag-asawa ko, ano na kami, 30 years na mag-asawa. Yung mga nasa 30 years na. Parang... So, yun lang po. Maraming salamat po sa sa oras niyo sa panahon po na ginugol niyo sa